Kakatapos lang po ng Title Tuesday Early Edition. Ang daming malakas na naglaro. Unang-una si Grandmaster Magnus Carlsen andyan, Hikaru Nakamura, Ali Reza, si Dubov nandyan, at napakarami pang iba. Hindi po naglaro si Wesley. Pero eto, yung larong ipapakita ko, talagang namangha po ako sobra kay Dubov. Tingnan niyo po kung ano nangyari. Last round po ito eh. Tingnan niyo yung ginawa niya sa kalaban niya. Puti po yung kalaban niya, si Constantine. Ang tinira po niyan E4. Si Dubov naman, D5 center counter. Talaga naman pong hindi na masyado ginagamit, pero ginamit ni Dubov. So, paborito ko yan. Kinapture po yan. Queen takes, knight C3, takbo po sa A5. Nag-D4, mainline yan eh. Knight F6, tapos knight lang po doon. Bishop F5, pero yung Bishop F5 medyo kakaiba kasi usually Bishop G4. Anyway, after Bishop F5, nag-H3, nag-E6 lang. Tumira po ng Knight H4 na ina-atake yung Bishop. Hindi pinansin ni Dubov, nag-Bishop lang po sa may B4. Mali pa daw. Pero okay din naman. Second best yan eh. Ang best move daw po kasi Knight C6. Pero ito equal pa rin yan eh. So pagka Bishop B4 po, nag-Bishop D2 to defend na tinirahan ng Knight C6 na kung saan mali daw. Ewan ko kung bakit. Kasi, balik lang natin no, ang pinapatira po is castling. Pero pareho lang naman, Knight C6. Pero pinulahan, di ko maintindihan. Eh. Ako yan din titira ko. Eh. May pressure po yan sa may pawn sa D4 na sinagot lang po ng A3 na Bishop takes C3 na pilitan. Bishop takes C3 tapos Queen D5 lang. Pagka Queen D5, nag-Bishop E2 develop. So kung titingnan nyo po, pwede po siyang tirahan ng ganon. Kaya sinagot po ng Bishop E4 para hindi ka makapag-Bishop F3. Eto matindi, nag-Queen dito po yan. Anong plano niyan? Magkakasing sa queen side. Huwag kayong magtaka na binibigay po ito Kasi kahit po ma-capture niya po yan, let's say nag-bishop takes dito, ipakita ko lang, tirahan ka lang rook g1 eh. May bawi po dito. Okay? So, balik po natin doon. Kaya ang ginawa niya, nag-castling. Pagka-castling, in F3. Oh. Kasi baka pwede na kainin yung G ito eh, kaya in F3 na eh. Kasi naka-castling na. Pero, ayan o, double question mark. Mali daw po yung tira na yan. Kasi pagka sa F3, winning na daw po ang itim. At etong matindi. Sige nga, gawin kong puzzle sa inyo Orasan nyo kung gaano nyo katagal makikita ba yung tamang tira dito. Black to play, ano pong best move para lumamang? Pag nakita nyo po, i-comment yung sagot, tapos i-play nyo na. Anyway, para mabilis tayo, tingnan nyo po yung ginawa ni Dubov. Nag-isip po ng 11 seconds. Bishop takes C2. Isang pawn na malinis. Bakit? Magtataka ka dyan. Binigay. Binigay? Ano po yan eh? Pinakain ng libre. At pagka-capture, eto pala plano Queen G5. Ang bilis nakita. Kakabilib. So, pinaalis lang yung reyna para may Queen G5. Anong nangyayari? Kulong yung kabayo. Grabe naman yun. Bilis nakita, no? So, ang ginawa niya, nagkasing na lang, kinapture. Tumira po ng rook c1, kinapture yung pawn. O, ayan na naman, isang tricks yan. Kasi pagka-tricks, kala mo, hindi mabawi, mate, check eh. So, ang ending, 2 pawns up. Ayan, winning na yan. So, bilisan na lang natin, So, nag-queen c3, king move lang. Nag-b4, rook d7, nag-a4, doble, nag-bishop b5, tinulak lang. Tumakbo, nag-rook lang po sa d2, pumasok ang reyna, hinarang yung reyna. Siyempre, para endgame, 2 pawns up na. Dito, completely winning na to. Pero ang problema, blitz ito eh. So, tingnan nyo po nangyari. Nag-queen po siya dyan. H6 lang si Dubov. Pagka-capture, ayun pala yun. At ito po ay malinis. Quality up na. Dito po, may queen b6 pa, check, bagsak yung pawn. Pero hindi ginawa ni Dubov, nag-e6 eh. Tumira po nun, takes, capture, then rook lang sa d1 na sinagot ng kain, capture. And then, chumek, umangat. Okay, wala na check. Okay, so ang tinira na lang yan, queen c3, chumek, tumakbo. At dito, pwede nang kainin eh. Ang nakakatakot lang kasi pag tinakes mo, baka may check. Tapos baka maka-perpetual. Pero it turns out, pagka rook takes f1, chumek dito, hindi maka-perpetual yan. Nakakatakot nga lang. Kasi mapipilitan kang tumakbo. King dito, tas ilalabas mo. Which is unnecessary kasi winning na eh. Kaya balik po tayo doon.
Hindi ginawa yon. Ang ginawa ni Lubov, ayan, hinawan yung Reyna. Chumek, tumakbo lang, tinulak, gusto pang manggulo, pero pagka-check, bumalik, Chumek ulit, 6 seconds na lang si Lubov, bumalik, Rook A1. Tumakbo yung Reyna, kinain lang. At dahil yan, medyo wala na po yung mate. So, tumakbo yung Bishop, Chumek, humarang ng pawn, nag-Rook pin, tumakbo nun yung Bishop, tumira po ng Rook A4, inaatake po yung F4, dinipensahan, pero pagka-check, humarang yung Bishop, nag-queen lang sa D6, Chumek, pagka-king move, wala na. Dahil ang next move after queen doon, okay, tumira lang ng queen D5 na pariside. Grabe si Dubov, no? Nabilib talaga ako dun sa Bishop takes C2 na yun. Pinanood ko po actually ng live eh. May commentary ako ng live, pero nag-blunder ako eh. Hindi pala nakabit yung mic ko. So, walang audio. Kaya ina-analyze ko na lang. Anyway, si Magnus Carlsen naman, may nangyari din kababalaghan sa laro niya. Eto po, tingnan nyo Round number 8 po, tinalo siya ni Sergey Draigalov. Tingnan nyo kung paano siya tinalo. Sicilian. Bibilisan ko lang Ang kulit ng opening ni Magnus, talagang simpleng-simple. Actually, very equal po yung nangyari sa opening. And very equal. Pero tingnan nyo pa nangyari dito Ayan. Eto. Tingnan nyo. Normal pa, di ba? Oops, F3 lang. Tumira ng ganun, kining mo ba? Tumira ng ganyan. Tingnan nyo. Puzzle. Ano ang tinira ni Magnus dito na matindi? Alam niyo kung ano? Huwag nyo nang pag-isipan, mahirap makita Tumingin na lang kayo sa damit ko. Grabe. Hindi ko sure kung anong plano ni Magnus, pero siya po ay nag-Queen G4. Ibig sabihin, naiwanan yung tore, kinapture. And then Magnus Carlsen after the Rook sacrifice, sabay resign. Alam niyo, ito yung patunay na kahit Grandmaster ka, nagkakamali ka. Anyway, Magnus naman, nakabawi pa rin. Ano ba ang final standing? Pakita ko po sa inyo. At champion po, si Vladislav Kovalev. Malupit yung tinira ni Kovalev na yan. Tingnan niyo ba? Tingnan niyo po yung ginawa niya na. Tinalo niya po si Aronian. Sinunod niya si Idol Danil Dubov. Sinunod niya si Fabiano Caruana, Dennis Lasabic, tapos tabla kay Jose Martinez saka kay Sergey Draigalov sa last round. Ay, eto pala yung tumalo kay kay Magnus. Si Draigalov, ayan Hanep tinabla lang nila. Grabe talaga, kahiwaga talaga ng chess Anyway, ang kabuuan ng standing, pakita ko yung top 10. Andyan pa rin sila Magnus, pang 7 si Dubov, Pabi 5, Magnus pang 8, Hikaru pang 9, ang mga 9 points lang sila. Alright, so marami pong sumali, pero Wesley, wala pa rin po, hindi na naglalaro ng Title Tuesday. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita po. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. That little mouse, 'cause I'm an albatross.